After all the sacrifices and hardships, hindi ba niya nakikita na mahal ko siya? Ngayon ay hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Dagdag pa yung pangako niyang kasal na hindi matupad-tupad dahil sobrang gastador. I am 27 at naging kami ng partner ko April 2021 at nabuntis niya ako ng June 2021. Yes, 2 months pa lang kami nabuntis na niya ako. I cried during that time kasi we never talk about having a baby. Parang ang selfish niya na gusto niyang magkaanak pero hindi naman niya kinukonsider yung side ko. And isa pa wala siyang work noon. At ako pa lang yung may work sa aming dalawa. Pero mahal ko siya kaya I still go for it. We live in the city noon at work from home ako. Kaya we decided to go home to our province at dun tumira sa parents niya. Nagpaalam siya na babalik siya ng city to find a job because he felt so useless but I said no. Kasi ayokong maiwan sa parents niya ng mag-isa knowing na sobrang stricto ng daddy niya. So we decided na ako yung mag-work while he takes care of me. And okay naman yung setup namin na yon. And I feel so blessed to have him. Not until na lumabas yung baby namin. Parang napansin ko na unti-unti na siyang nagbabago. We moved back to the city. And since bumalik na rin naman ako sa work ko at nung nakahanap siya ng trabaho, dun na nagsimulang lumabo ang lahat. Naging madalas na yung pag-aaway namin. Palagi niyang sinasabi na hindi ko siya mahal at palagi niyang pinagseselosan ng mga ka-workmate ko. We broke up. Umuwi ako sa mama ko sa province and nag-started to work from home again. Sinuyo naman niya ako. So we decided to be back together para sa namin. And then one night, umiral yung curiosity ko. I opened his account and I went to restricted accounts. And I saw a lot of messages he sent to his other account. Sobrang nakonsensya ako. All those messages are intended for me na hindi niya masabi ng harapan. Meron din siyang message sa akin nung nakapasa ako sa civil service professional examination. Pareho kami nung kumuha ng exam. Pero kasi ako lang yung pumasa. Nasaktan pa nga ako ng araw na yun kasi nga hindi man lang niya ako kinongratulation. Pero pinagsawalang bahala ko lang yun. At inintindi ko siya na baka nasaktan siya. Pero nung nabasa kong lahat yun sa restricted message, dun ako naliwanagan. Everything was there from the day we started our relationship up to this year. Yes, it's like a diary. At sinabi niya rin doon na gumaganti lang daw siya sa mga pinakikita ko sa kanya. Kaya naman pala ramdam ko rin yung pagbabago niya lately. LDR kami ngayon at nasa city siya because he was working in a BPO company while me is working from home here in the province. Gulong-gulo yung isip ko. After all the sacrifices and hardship na ginawa ko para sa family namin, hindi ba niya nakikita na mahal ko siya? Ngayon hindi ko alam ang gagawin ko. Nawawalan na rin ako ng gana. Dagdag pa yung pangako niyang kasal na hindi matupad-tupad dahil hindi siya makaipon dahil sobrang gastador. Ako rin ay hindi makaipon dahil nagpaparenovate ako ng bahay ng parents ko na magiging bahay rin namin ng partner ko in the future. Seniors na kasi pareho yung parents ko. I grew up as independent woman. Kaya alpha female talaga ako kung gumalaw. Mamilin, ano ba yung dapat kong gawin? Hindi ako showy when it comes to relationship. Kaya ba nanlalamig siya ay dahil sa akin? Please enlighten me, Mami Len. Letter sender, IZ ng Davao. When it comes sa achievement, he's not happy kaya never kang kinongratulate. Kasi bakit? Hindi partner ang tingin niya sa'yo kundi kalaban. When you said na gumaganti siya sa ginagawa mo sa kanya, so hindi niya nakikita totally yung sakripisyo mo. O baka naman kasi dahil sa hindi ka show, nagiging bossy ka na. Yung mga desisyon niya na mas pumapabor sa'yo. So siya yung nasiset aside. Have you ever considered yung desisyon niya? Yung opinion niya nagmamatter ba sa'yo? Dun sa inawat mo siyang mag-work. Dahil lang sa rason na ayaw mong maiwang mag-isa sa parents niya. Sa bahay na nire-renovate mo, decision mo lang or decision nyo pareho? Siguro nga super independent ka. You're an alpha, ika mo. So kaya mo nang walang lalaki. Yan ang kinatatakutan ng mga lalaki sa ngayon. Makatagpo ng babaeng kayang buhatin ng sarili. Yung bawat sakripisyo mo ungrateful siya. If ganon ang magiging reaction niya, hindi kayo magiging masaya pareho. Pero kung pipiliin mo pa rin na magsettle sa relationship nyo, let him decide. Huwag mong awatin kung mag-raise siya. If magkamali, lesson niya yon, at least he try. Pero yung pagiging gastador niya, big no. Para kasing naging super independent na niya sa'yo, kaya ganun siya gumasta. Ang sabi, papakasalan ka. Tanong ko sa'yo, papakasal ka ba sa taong hindi na-appreciate yung achievement mo? Weakness niya ang lahat ng victory mo. Yung pinapanalo mo pero dinadamdam niya. Mahirap yan.